Okay, hi guys. Welcome to the 2023 year-end session of the trading system ng Bayan. My name is Mr. B, and I'm the man behind Financial Lemonade. So speaking of Financial Lemonade, no, kung napansin nyo, wala na yung dati nating Facebook page na Financial Lemonade. So ang nangyari actually, na-hack yung business account behind that. Tapos, eventually, pinalitan na nila ng pangalan. But fortunately naman, no, nakita natin ganun yung mangyayari. So, nakagawa tayo ng bagong page, which is yung Financial Lemonade na may PH. So, if hindi pa kayo naka-follow doon, paki-like and follow lang and share. So, ang ano lang, ganun talaga, no? Starting over again. Starting over again. And we're starting over again. Um, from yung following dati, so nag-start tayo ulit ng no, yun lang naman. So, um, ayun. So, okay, so be it as it may, no? We're looking forward pa rin sa 2024. We think we have better contents na for 2024 and we'll be active na sa sa mga sessions natin, no? So, for this year end, no? Today is December 28 pa lang naman pero isang araw na lang matatapos na yung taon. So, ang agenda natin is, let's just simplify, no? Okay. So, since year-end to, kung meron mang isang bagay, no, sa lahat ng tinuro natin na take away na dapat baunin natin for next year, ano yon? Okay. So, ganun lang kasimple yung session natin ngayon. So, ang sagot natin dyan is, yung mga setups na tinuro natin sa trading system ng bayan, madali lang aralin yun eh, yung setups ng entry-exits. Pero ang mahirap is yung pumili ng stock. So, kapagka pipilitan ng stock or magte-trade tayo, no? To make our lives easier sana, we should make sure that we trade in the direction of yung higher time frame na bias. So what do we mean by that? So kung natapos mo na yung playlist natin ng trading system ng bayan, nandiyan naman. Nga pala no, paki-share na lang 'yun ano. Libre naman, kompleto 'yon na trading system for public consumption. So kung narating mo yung stock picking na side, no? Isa sa pag-filter natin ng mga stocks na iti-trade, even though meron silang setup na at may trigger din sila, is yung direction ng candlestick in the higher time frame. So ano ba yung higher time frame na nire-recommend natin is yung 1 month at saka 3 month na candlestick, no? Um, it should be positive. Okay. So basically, sinamarize na lang natin yun eh. Yung dapat yung candle mo is positive or green sa higher time frames na to. No, either sa 1 month or sa 3 months. Better kung pareho silang green. No. Okay. So yung idea na to na green is basically positive dapat yung month na yon. No. May deeper may deeper structure tong candle. Sinamarize na lang natin na green or red yan eh. Pero basically, papasok yan dito sa idea ng um, quarterly and monthly formations ng candles. So, basically, dito sa candlesticks, meron lang two major um, types of candlesticks, no? Isang bearish formations saka bullish formations. And within those major formations, meron ka lang tatlo, no? Bottoming out, reversal, and continuations. No, either bearish formation yan or bullish formation. So dito, kung titingnan mo, yung candle, ang kino-consider na lang natin dito ay yung open to close nung candlestick. Hindi na natin tinitignan yung kanilang high and low o yung wick and kanyang tail. Okay. So ang example nito no, kapag ka green yung previous na candle niya,
in the quarterly or monthly na time frame. Tapos nagsumunod na na candle ay red, yan ay toppish formation. Okay, toppish kasi yung bias niya nung previous na hindi siya nag-continue like this one. Nagtatap na siya. Okay? Hindi niya kayang mag-close above dun sa close ng previous candle. Okay? Same with bearish reversal naman. Green dati, tapos nag-red, nag-toppish siya, and then pati yung opening nung candle na yon nag-close na siya below that. So, ni-reverse niya yung bullish candle na previously. Kaya siya bearish reversal. Yung bearish continuation, may dati ka ng bearish na candle, tapos nagko-continue lang. Red pa rin. Okay. So, a reverse lang naman yan, sa sa bottoming out, meron kang red na candle dati o down na candle, tapos nag-stay yung price sa next candle above the closing nung previous. So, kumbaga parang nagba-bottom na yung candle na yon, yung candlestick patterns na yon. Okay? Now, kapag bullish reversal, pagdating sa galing siya sa bottoming out, tapos nag-stay siya above dun sa open nung previous na red na candle. Tapos ganun din, parang bearish continuation. Ang bullish continuation naman, coming from a bullish candle, yung next na candle niya ay nag-i-stay above dun sa close. Parehong green. Okay. So, example niyan, kung pupunta tayo kay PSEI, tapos ipakita natin na yung 3 candle, ano ba tawag dito? Yung multi-window ng chart, ba tawag doon? Wait. Ito, multi-chart pala ang tawag. Multi-window. Multi-chart. Makikita mo, na si PSEI sa quarterly or 3M na time frame, positive na siya. Okay. And not only that, not only just positive, makikita mo na galing siya sa bottoming out nung nag-stay siya above ng opening ng previous red candle niya. Tapos, nag-break na siya or nag-stay na siya above dun sa closing pala ito, tapos ni-reverse niya na yung candle. Kamukha nitong na to, bullish reversal. Okay. So, that's a bullish formation. Now, sa monthly naman, it's a continuation kasi parang green yung previous, tapos green and green. Okay, nagigets nyo yung so far. Yung idea. So, okay, yung isang importanteng idea dito sa candlestick patterns mo sa higher time frame, yung transition ng formation from a bearish one going to a bullish one. Okay. So makikita natin dito sa 3-month niya kailan siya nag-transition to a bullish one is nung 'di ba, this is July. So July, August, September, and then nung transition ng quarter ng September, October, saka November, yung transition niya from a continuation like this one to what do you call that? A bullish one, or from a bearish continuation to a bottoming out pattern is nung mag-stay yung price above dito sa 6321, which is the closing ng previous candle, di ba? Okay. Tapos, dito sa monthly naman, since nag-transition siya nung last quarter, start niyan is October at this candle. Nung October, ano pa lang yan bearish pa rin siya nung October na month. Kasi, tinignan mo tong candlestick pattern na to. This one is
reversal pattern katulad nito. Bearish, no? So, kailan siya naging bullish naman sa monthly na time frame ay noong November, kung kailan siya nag-bottom out. Okay. So, kailan siya nag-bottom out is i-mark natin is itong area na to. Nung mag-stay siya above 5793. Ngayon, kung ipa-plot natin yan dito sa natin, sa daily na time frame. So, meron tayong 2 lines. Titignan mo. Yung isa ay, change lang natin yung 6321. 6321. Tapos yung isa ay 5973. 5973. So, nag-start yung 5973 nung November. Kung makikita mo, no, nag-transition yung nag-transition yung market into a bullish sa monthly na time frame dito sa area ng November. Okay. So, pero nag-transition naman siya sa quarterly time frame dito sa day na to, noong December 14. Okay. Anong implication niyan, no? So, kung let's say ang pangit lang ng market talaga, pwede mo siyang hulihin dito sa monthly na nag-positive yung bias ng market nung November, nung nag-bottom out siya. So, gumawa siya ng bottoming out pattern dito. Tapos, pwedeng ang exit mo ay itong area na to, itong 5973, which is yun yung closing nung previous na bearish candle. Okay, dito. So, tapos, cut ka dito. So, pwede kang enter at any point in time na tolerable nung, let's say, 5 to 8% na area. Pasok ka doon, tapos ang exit mo dyan, ang cut loss mo ay yung etong area na to na significant na magko-convert ng bullish candlestick. Okay. Ngayon, kahit hindi mo nahabol yan, kumbaga yung bias mo, naging positive siya ng bias ng quarter dito sa area na to. So, hindi pa talaga to kumakawala, no? Kaka-positive lang nung ng quarter na candle. Okay. Now, another one na idea is, 'di ba ang candlestick, nagkakaroon ka ng bagong candlestick. So, kumbaga meron kang transition. So, ang importante dito is by next year, 2024, no, which is the start of another quarter, gagawa ulit yan ng panibagong candle. So, ang gusto natin sa 3-month na time frame, huwag siyang mag-close below yung closing ng 2023 na candle para ang itsura niya ay bullish continuation pa din. Okay. Now, kahit man sa monthly, topish yan, no? Pwedeng risk off muna tayo pag nag-topish yan, pero be mindful na kapag gumawa ulit yan ng bullish na candlestick, either in the form of a bottoming out, bullish reversal, or bullish continuation. Okay? So, hopefully, mag-bullish continuation pa rin yan. Okay? So, ganung idea. No? Ngayon, dito, pwede nang pumasok dito sa mga na to, yung idea ng mga setups natin. Okay? Okay, pag niload mo yung trading system ng bayan na look and feel ng chart natin, dun sa time na 6-4, eto, 6-3-2-1,
dito, no? So, ang next na ano mo diyan, setup mo ay puwedeng, kumbaga since kaka-transition pa lang naman nung ano, nung 3-month na time frame, kumbaga ang bias mo is up pa rin ang galaw niyan. Kumbaga wala pang masyadong resistance 'yan, 'no? Kumbaga magko-continue yung movement pataas. Okay. So, clarify natin, 'no? So, meron tayong example dito. So, meron tayong data ng 1 month at saka 3 month. Tapos meron lang tayong pang-filter ng volume, yung mga illiquid na stocks. Kumbaga 10 million pataas na 20-day volume value. Tapos lahat ng may positive na 3-month at saka 1 month, makikita mo dito. Okay. So, example natin si APX. First thing, para lang ma-clarify yung idea dito. APX. So, kay APX, kung mapapansin mo, yung sa second quarter at third quarter, July to September, mukha siyang topish tapos dito lang siya nag-continuation sa area na 'to, dito sa last na quarter. Yung continuation niya, kung titignan mo, i-drill down mo sa monthly na time frame, nag-ano muna siya dito sa area na 'to, nag-bottom out muna siya. So, if we're going to check that area, 2.27. Dito sa area na 'to, 'no, anything above dito sa 2.37 starting October, puwede ka dapat bumili. Kumbaga, ano 'yan, dapat nasa watchlist mo 'yan, 'no. Tapos itong setups na lang natin ang mag-aano sa'yo, mag ti-trigger sa'yo to enter the trade, okey? So, basically, malinaw yung ano niya, yung higher time frame niya na parehong bullish. Nakakadagdag yun ng ano, ng confidence na i-trade to dahil alam mong in the higher time frame, bullish ang kanilang bias. Okay? So, it's all about bias. Madaling kahit anong klaseng setups yan na magti-trigger sa'yo to enter the trade. First is kailangan maayos yung higher time frame na bias. Mas maanong buhay niyan, no? Okay. Si Ali, titingnan si Ali. So, second ano pa lang, at third quarter pa lang nag-bottom out na siya dito. Nag-bottom out na siya at this level. Okay? So, alam mo na second quarter pa lang, puwedeng nasa ano mo na si Ali. Nag-bottom out siya diyan, tapos nag-bottom out din siya dito sa area na 'to starting July. So, that's 24 point ano, sample nito 24.3 na area. Dito, pwede mo na siyang i-trade dun sa kanyang trend shift starting July, 'no? Tapos nagkaroon lang ng, anong tawag dito? Topish na setup, topish pero nag-bottom out pa din at saka nag-reverse. So, kumbaga, mapupulot mo 'to dahil yung higher time frame niya ay ano, ay anong tawag dun, nasa bullish ang bias. So, ganun pa rin 'no, 'pag may nakita kang setup na pwede mong i-trade na may trigger, che-check mo ano ba ang underlying bias niya
sa higher time frame. It's mas madaling it's not always about higher time frame, but it helps na alam natin yung higher time frame. Kung bullish ba yung bias doon or bearish, no? So, babalik ka sa pinakasimpleng ang tawag doon, sa pinakasimpleng ang tawag dito, pinakasimpleng parang form of stock picking, no? Na data about month to date at saka quarter to date na data. Okay. So, tingnan naman natin yung mga halimbawa, no? Positive ng monthly pero negative pa rin ng 3 months. Halimbawa, si Bloom. Ano ba itsura nun? Okay. So, kung titignan mo, si Bloom, it's a continuation. So, any price below dito sa 10.6, especially no October, November, and December na months. This is October, November, and December. Mapapansin mo, pababa pa rin yung kanyang starting October, pababa yung kanyang galaw. Ngayon, meron kang 2 positive candles dito, no? So, pagka yung candles na yan umakyat ng positive ulit, it would only go as far as 10.6 na area. Dahil nga, may resistance ka dito, oh. Mag-aano lang yan, magka-come into fruition lang tong tong dalawang bullish candles niyan kapag ka nag-close yan above 10.6. So, mas gusto natin, no, yung case na pareho yung time frames na positive o parehong bullish ang formation. Kasi kung pwede mo rin namang i-trade itong positive na candlesticks dito, pero only up to the resistance ng higher time frame mo. Kasi dito sa higher time frame, bearish pa rin ang formation magbo-bullish lang yan kapag ka nag-bottom out dito di ba? Ganun siya. Kung paano natin siya i-analyze. Okay. So yung concept na din-discuss natin dito, no, it can be applied to various securities, pwedeng Bitcoin. I-adjust mo lang yung higher time frame kasi relative yun depending on the volatility nung security, no. For example, kay Bitcoin, kung sabihin natin ang katumbas ng 3-month time frame mo ay let's say daily. Tapos yung monthly mo ay sabihin natin ang katumbas niya ay parang 4 hours. Tapos itong yung parang daily in a normal sense is sabihin mong 30 minutes or 1 hour. Same pa din yung candlestick patterns, no? Makita mo dito sa nag-transition siya nung December 27, nag-bottom out siya at this level. Itong nung nag-close siya above nung closing nitong red candle na to. Okay. Tapos pupunta ka sa 4 hours, no? Starting 27, 26, 27. Ganun ulit, makikita mo na at this hour at this candle, nag-bottom out na siya, this one. So, kumbaga, pwede ka nang pumasok nung na to. Kumbaga, may potential na to na ang bias niya ay positive na pataas. So, pagdating mo sa 27, no, ang pwede mong entry dyan ay at this point na meron kang trend shift o kung ano mang klaseng setup sa ka-trigger ang pwede mong gamitin. Okay? Basta, alam mo na in the higher time frames, meron kang
positive or bullish na bias. Now, coming dito naman sa 28, since hindi siya nag-close na siya below dun sa open nung toppish na yung candle mo, no? That's a sign na pwede ka na magbenta or wag ka muna bumili, no? Hintayin mong mag-continuation nito para meron kang entry dun sa time frame kung saan ka nag-e-enter, no? Ito, toppish ulit and then toppish. Kapag nag-close siya above dito sa area na to, yun sa closing ng previous green candle, tuloy yung niyan, yung bias niya. Okay. So ayun. So just to recap, no? Importante na kahit ito lang yung mo, tinitignan mo muna, no? Start with the direction ng bias ng higher time frame. Okay? So pinakamadali diyan ay may data ka ng month to date saka 3 months. Tapos check mo na lang diyan. Ngayon, be wary of transitions. Katulad ng sabi natin, kahit na ganito yung information ngayon ng ng market natin sa Philippines, PSEI, there will be a transition next year. So, kahit na-late ka ng mga gising ngayon, no, next year, pwedeng next year pa. Kasi magkakaroon ng bagong candle yan. It will give us another window to sort out our trades. So, magkakaroon ng bagong month to date saka 3 month to date yan. So, pagka-run natin, no, January, kailan ba yung next na, holiday ba ang January 2? Hopefully, no? No, kung January 2 yan, so, check natin lahat ng may month to date saka 3 month to date na positive. Kumbaga may reset every year, no? Actually, may reset every month. Kung tumitingin tayo ng mga ng mga pwedeng i-trade. So, yun. So, that's that, no? So, key takeaway is make sure na we trade yung mga pipiliin nating stocks na i-trade na merong mga setups. Kahit anong setup yan, high breakout, retrace, classic retrace, mini retrace, oversold bounce. Kailangan, actually, except for the oversold bounce, kasi malamang yung oversold bounce is bearish yung candlestick nun eh. Or hindi parehong, ang tawag doon, hindi parehong bullish yung candlestick niyan. Pero, it helps kung merong isang time frame dyan ang nagba-bottom out. Ayun. So, trade in the direction of the higher time frame bias. Yan palagi ang natin, ang tatandaan natin next year. Okay? So, yun. That's all for the year-end session natin, You can actually check this and then apply na lang dun sa mga chart. Yun. So, this has been Mr. B, the man behind Financial Lemonade. Thank you for the support for 2023, no? Yeah, we hope to see you in 2024. Yon. So, bye for now.